Good day mga ka-idol, update tayo sa Game 3 ng inyong PBA Philippine Cup Finals featuring Meralco Bolts at ng San Miguel Bearmen. At nag-umpisa na nga ang first quarter na kung saan hype na si Junmar Fajardo at meron pang physical lang nangyari kina Alin Maliksi at Jeron Teng. At dito nga tuwang-tuwa ang mga fans sa mga nangyayari dahil napaka-exciting ng laban. At sa pag-uumpisa nga ng first quarter, ito na si Alin Maliksi tumira na agad at si Bong Quinto at ito pa si CG Perez merong attacking ginawa at napasayaw pa namaan si Raymond Almasa ng siko sa kanyang panga. At ito pa outside shot ni Bong Quinto. Sa first quarter pa lang uminit na agad si Bong Quinto ang kanyang outside shooting. Ito pa si Cliff Hodge. At syempre sa first quarter 28-24 lamang ang Meralco ng 4. Second quarter sa pagsisimula, eto si Muala Tautua dito talaga sumandal ang SNB dahil hindi nga makapaniwala si Junmar Fajardo. Second quarter, 3 na ang kanyang foul trouble or foul at saka gumamit talaga si Coach George Calent ng kanyang bench para makadikit sa Meralco Bolts. Na si Jeron Teng nag-umpisa ng uminit. Sa katunayan yan, dahil nag-umpisa ng uminit, nagkainitan din sila ni Alin Maliksi dahilan para tawagan sila ng double foul. At dito mayroon pang outside shot si Chris Banquero. At ito another outside shot si Chris Newsam. 48-46 lamang pa rin ng dalawa ang Meralco Bolts. At sa pag-uumpisa ng third quarter, nagsimula na rin uminit pa ng uminit si Muala Tautua. Dito sinandalan talaga sila ng mabuti ng San Miguel pero hindi pa rin makapaniwala ang San Miguel dahil napakainit pa rin sa labas ng Meralco Bolts. Sa buong laro ay nakasona ang San Miguel Bearmen para nga protektahan nila ang pagiging foul trouble ni Junmar Fajardo at syempre ni CG Perez. At sa tagpong ito naka-steal at mayroon pang slam dunk si Chris Newsam. Hindi makapaniwala si Marcio Lassiter sa nangyari. 70-71 lamang pa rin sa third quarter ng isa ang San Miguel Bearmen. At ito na sa fourth quarter, uminit na talaga si Marcio Lassiter. Ito at nauntog pa sa ulo si CG Perez nang atakihin niya ang depensa. At ito tinutukan at binaril pa si Alex Cabagnot ni Marcio Lassiter matapos ito makabuslo ng 3-point shot. Para daw sa iyo yan, Alex. At ito na si Bong Quinto for the win. 3-point shot ni Bong Quinto para lumamang ng malaki ang Meralco Bolts. At syempre hindi makapaniwala, inatake na naman ni CG Perez para indicate ang score. At ito si Junmar Fajardo at ito ang panghuli, ang 3-point shot ni Chris Newsam para ibaon palalo ang San Miguel at para makuha ang panalo sa Game 3 na kung saan ang kartada ngayon ng Meralco Bolts 2 win and 1 loss at ang naging best player of the game ay si Chris Newsam. Kaya inaabangan sa ngayong paparating na Wednesday ang Game 4 na kung saan babawi ang San Miguel Bearmen. Samantala, ayon nga sa isang report, matapos nga talunin ang Barangay Ginebra San Miguel ng Meralco Bolts sa semifinals na kung saan umabot ito ng Game 7, pinag-aaralan na ng buti ngayon ng Barangay Ginebra San Miguel ang mga posibleng moves na dapat nilang gawin. Sa katunayan, busy na sila ngayon na pag-aralan at pag-usapan nila Boss Al Francis Chua ang mga moves na kung paano nila ang kanilang mga weaknesses ay mapupunta nila sa strength at kinakailangan nila ng mabibigat na player at kinakailangan nila ng dalawang team na pwedeng kukunan ng mga player na ito at posible ang may mga edad na player nila ay pakakawalan na. Isa sa mga posibleng player na kukunin ng Barangay Ginebra San Miguel ay itong si Alex Stockton na napakaganda ng kanyang Philippine Cup stint. Sa kanya ng ganda ng stint nito sa Philippine Cup ay marami ang nagka-interest sa nasabing player matapos nga itong ilagay sa trading block.
ng Converge Fiber Xers, pero binawi rin ng Converge Fiber Xers dahil nga nagkasundo at nag-usap na si Coach Alden Ayo at si Alex Stockton, at sa katunayan si Alex Stockton at si Justin Arana ngayon ang nagiging mukha ng Converge Fiber Xers. Ang tanong na lang, sino ang mga posibleng player na ibibigay ng Barangay Ginebra para makuha itong si Alex Stockton para ma-impress ang Converge sa kanilang proposal? At hindi lang si Alex Stockton ang posibleng ipakawala at ibigay na sa SMC team. Isa rin sa posibleng player na ibibigay sa SMC team ay itong si Arvin Tolentino na napakatagal ng pinag-uusapan. Ayon nga kay Idol Snowbadwa, malaki ang posibilidad na si Arvin Tolentino ay mapupunta talaga ito sa Magnolia Pambansang Manok Timplados. Kaya naman pinag-aaralan din mabuti kung anong mga balasahan ang gagawin sa Magnolia at sino mga player ang posibleng pakawala na hindi na pakikinabangan ng Magnolia Pambansang Manok Timplados rather. At sa tagpong ito, si Arvin Tolentino ay posibleng mapunta na talaga sa Magnolia. Ang tinatanong na lang, sino ang player na ibibigay na Magnolia? Isa sa malaki ang chance na ibibigay na player na Magnolia kung sakasakaling makuha nila si Arvin Tolentino ay itong si Calvin Abueva. Itong si Calvin Abueva ay mapupunta daw ito sa Northport Batangpier, pero dadaan lang ito sa Northport at didiretso na ito papunta sa Barangay Ginebra, San Miguel. Ito ngayon ang mga posibilidad. Ang tanong na lang kung sinong player din ang ibibigay ng Barangay Ginebra at sino-sino ang mga posibleng muka ng Northport Batangpier sa hinaharap ganong ibibigay nila si Arvin Tolentino. So malaki ang tsansa na isang scorer ang kukunin ng Northport Batangpier sa paparating na Philippine Cup. Rather, PBE Annual Rookie Draft sa July, kaya inaabangan na ang nasabing player kung sino-sino ang magpapalista. Ano sa tingin nyo? Dapat na nga ba itong pakawalan si Arvin Tolentino ng Northport? Ganon, alam naman natin na hindi ito magtatagal dito. Komento na sa baba ng video at pag-usapan natin yan. Once again, this is Percival Monteron at your service. Don't forget to subscribe my sports channel at don't forget to click the notification bell button para maging updated palagi sa kwentuhan. At bago pa muna natin tapusin ang ating kwentuhan, shoutout muna tayo sa ating mga solid na followers na laging sumusuporta sa atin, kay Sir Adrian Dulay at sa Dulay Family, kagawad ka sa tinudukusin ng Hagonoy, Bulacan. At syempre kay Anthony Laquialon at sa Laquialon Family, Ronald Bersobidad, Jan David Gulapa, Rini Dineros, Yornel Belches, Yunel Alicante, Julius Roche. Maraming pong salamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Pakibisita niyo po ng Facebook fanpage ko, pakilike, pakipollow, pakishare, ganoon po sa YouTube channel ko na Percival Monteron Sports Channel at sa Half Press PH ko na Facebook at YouTube channel nito. At siyempre pakibisita na rin po sa TikTok channel ko na bago na Percival Monteron Sports Channel. Hanggang sa muling kwentuhan, maraming salamat po.